Eto mga tol, iniiyak to. Iniiyak to ng ilan mga tol. Barkong made in China palulubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Sino-sino kaya yung mga umiiyak dito mga tol? No? Itong video panonoorin natin mula to sa News 5 Everywhere. So magbibigay po tayo ng reaction video and commentary. No? Tayo magbibigay ng opinion sa balitang to. Pero samahan ninyo ako mga kapatid. No? At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Actually, matagal nang naka-schedule sana to eh. Sinearch ko to sa Google. Medyo may katagalan na hindi siguro natuloy. O malamang hindi natuloy. Kasi kung natuloy yun, edi sana wala na tong kalirayan na to, di ba? So matagal na talagang pinagbabalakan na ano to, na palubugin. Kasi hindi na rin naman daw gumagana at matagal na tong nakatenga eh. Made in China pa, di ba? Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ayan, China ang nangingiyak-ngiyak dyan. Bakit naman palulubugin made in China ng barko? Di ba? Eh bakit yung Amerika di nga nagalit? Isinadsad lang yung barkong binigay nila. Di ba? Sinadsad nga lang natin yung barkong binigay nila, yung BRP Sierra Madre. Galing Amerika yun eh. Veterans pa yun ha, ng WW2 mga tol. Talaga sumasabak yun sa maraming labanan. Pero tignan mo pagdating sa Pilipinas, ayun, nabubulok na siya dun sa Ayungin Shoal. O masyado lang madamdami ng China mga tol, no? Ito ang BRP Lake Caliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan at yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Lawag, Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas. Huh? The Philippine side is preparing to use it as a target in a simulated enemy ship scenario showing clear provocative intent. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga mag-isip ang China, masyado madudumi. Well, actually natatawa nga tayo dahil, di ba? Made in China, balulubugin na putek. Pero tingnan mo, tama ba tong reaksyon ng China mga tol? Pwede kayo mag-comment sa ibaba. Tama ba o masyado lang madumi talaga sila mag-isip? Sa pagpili sa BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. Para namang hindi ginagawa ng China yan. Yung mga ganyan. Di ba may mga napanood na nga tayong video dati mga tol, pinagpa-practicean nila yung mga aircraft carrier ng Amerika, gumagawa sa mga simulation games nila. Di ba? Pinapalubog nila o kaya tinitira nila yung mga aircraft carrier ng Amerika. Gumawa pa sila ng sarili nilang kunyaring aircraft carrier ng Amerika. Ginagawa din nila yan eh. Huwag din kayong matuwa dahil din nyo naman magagawa yun sa personal. Masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Naku. Ang tindi talaga manindak ng China mga tol, no? Grabe, China's restraint is not unlimited. And if the Philippines and external forces cross the bottom line and red line of peace and stability in the South China Sea, China will definitely take action when necessary, which is something the Philippines cannot afford. Wow, nakakapanginindig. Nakakapanindig talaga. Ang tagal na rin nilang sinasabi sa Taiwan yan mga tol. Ang tagal na nilang binabanta sa Taiwan yan mga kaya-kaya nga nilang languyin yun eh. Yun nga, hindi nila magawa galaw-galaw eh. Napabahala nga sila dun sa missile system ng Amerika na dineploy dito. Doon pa lang makikita mo na agad na wala. Mga ano lang to mga to. Mga ampaw, alam mo yun, ampaw. Buwelta naman ng Philippine Navy, huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal na at luma na ang BRP Lake Caliraya, kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise. Lahat naman ng mga bansa, mga tol, so tuwing nagkakaroon ng mga sinking exercises,
gumagamit sila ng mga barko na hindi na nila pinapakinabangan, mga decommissioned na, mga hindi na ginagamit sa aktual. 'Di ba? Papalubog sila regardless kung saang bansa galing 'yun. Kung bansa man nila gumawa nun, dahil yung ibang mga bansa sila rin talaga nagde-develop ng mga barko nila, 'di ba? So eto nagkataon made in China, pero nakakatawa pa rin made in China. Made in China. So nagkataon na ito made in China. So since na ito naman ay binigay na naman sa atin, ano pa bang pakialam nila dyan kung gusto nang palubugin ng Navy yan? Eh, hindi naman na napapakinabangan. Old ano na to, old ship na to, di ba? At saka hindi na rin naman maayos dahil alam niyo naman natin yung mga made in China vehicle talagang pag nasira yan, disposable. O yan, i-dispose na, di ba? The same thing we are doing with Lake Caliraya. We reserved it for exercises such as Balikatan, so we can have a target for our firing. 'Di ba? Tulad nga nung sinabi natin kanina nagtatampo ba yung Amerika na yung barkong ibinigay nila sa Pilipinas isinadsad na lang doon sa Ayungin Shoal at ginawang outpost? 'Di ba? At ngayon ay nabubulok na, kinakalawang nabubulok na. 'Di ba? Pakialam ng Amerika doon, 'di ba? Eto, anong pakialam ng China kung palulubugin tong barko na to, hindi naman na ginagamit 'yan. 'Di ba? Nagkataon made in China talaga. Pero ang lakas nila manindak mga tol, kala mo talaga totoo no? Gawa kami ng hakbang na hindi magugustuhan ng Pilipinas. Kala mo naman magugustuhan nila yung gagawin nila. Di buong mundo inusig sila, 'di ba? Ilang araw mula ngayon, sama-sama nang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Sasama rin sa unang pagkakataon ang French Navy para sa multilateral maritime exercise. French Navy pa yan. Napakaraming mga bansang malalakas. 'Di ba? Doon pa lang sa G7 yung 7 bansang 'yon mga tol, mga superpower country yung mga 'yon. Yung sa G7. Yung G7 pinupo na rin sila, inaawat na rin sila sa ginagawa nila mga tol. Kasi apektado rin talaga mga tol if ever na sumiklab ang kaguluhan dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Talagang apektado yung maraming barko kasi syempre paano pa sila dadaan doon kung nagkakaroon ng kaguluhan ng gera doon, di ba? Paano dadaan yung mga barko ng kalakal nila, mga produkto nila? Apektado rin mga ekonomiya, ang ekonomiya nila. At saka isipin mo mga tol ano ang dahilan kung bakit magkakaroon ng gera? Pananakop, 'di ba? Pagiging ganid, 'di ba? Paglabag sa international law, paglabag sa UNCLOS. Kaya nga nagkaroon ng mga ganyan para magkaroon ng kapayapaan Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS para matigil yung conflict dito sa mga teritoryon to. Dahil ang South China Sea, nasa gitna yan ng mga magkakadikit na bansa, 'di ba? China, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia, Pilipinas. So lahat 'yan may mga bahagi yan sa kanya-kanyang karagatan. Ang gusto ng China, wala kayong bahagi, amin lahat 'yan. Dun ba? Sa tingin mo papanigan sila ng buong mundo dun? Kumbaga tayo magkakapatid tayo, pare-pareho mga Asian Meron tayong isang cake sa gitna, may kanya-kanyang slice tayo. Ang China gusto niya kanya yung buong cake. 'Di ba? Pwede ba 'yon? Sa tingin mo tatanggapin ng buong mundo 'yon? Tapos maggugulo sila dahil doon? Hindi nga nila magalaw-galawan Taiwan. Yan na naman sila, no? Mahilig na naman silang gumawa ng ano nila. Hindi nga nila magalaw-galaw yung Taiwan Nagbabalita mula sa frontline. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? No, doon sa babala ng China, hindi daw natin magugustuhan. Ay nako po, pwede ka magbigay ng comment sa ibaba mga tol at pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Alright, at maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.